Yan, pag nakalagay na kayo ng ganyan mga kabayan, madali na lang yan ikabit yung PVC. Yan, isasalpak na lang yan. Yan. Yan, okay na yun mga kabayan, tatalian na lang yan. Nakahulog na yan kasi nakahulog tong kahoy. Yan, ganun din sa kabila. Yan, magaan lang mga kabayan yung PVC. Kaya kayang-kaya ng dalawa lang na brace ito. Yan, matibay po yan. Yan, okay na po yan mga kabayan. Nakahulog na rin to. Yan nga, itatali na lang ng istro yan para hindi magasgasan. Yan, dumating na rin mga kabayan yung namin. Yung mga PVC door para sa CR. Yan. Galing pa pong Manila yan kaya nakabalot ng karton. Kasi pag hindi nakabalot ng karton, hindi tinatanggap sa tracking kasi baka daw magasgasan. Yan, kaya pinabalot pa namin ng karton bago ibinahi dito sa bigan. Yan. Yan ang unang susukatin natin mga kabayan, itong dito sa may basyada, dito sa loob. Yan yun yung gagawin nating pangtukod, yung dito. Kasi yung pinto mga kabayan, mas maliit siyang konti sa hamba. Ayan, may clearance kasi siya. Pero yung gagawin nating pangtukod, nakatutok dito. Yan, sakto dito. Pupunta muna ako ng hardware mga kabayan. Bibili ako ng kahoy para dun sa pag-install natin ng PVC door. Yan, medyo malapit lang naman yung hardware dito. Ito yung binili namin mga kabayan, 2x2. Yung isa niyan 200, pero yung haba niyan 12 feet. Yan, tinatali ni Jeking baka mahulog. Pasiguruhin mo yung Jeking baka mahulog yan. Yan, okay na yan. Ano, okay na? Yan, ito yung ginagawa ni Pipoy na panggay dun sa kakabit nating PVC door. Yan, tapos ito yung ginawa niya. Yan, ito yung i-brace natin dun sa PVC. Yan, ipapasok natin to sa hamba. Saka natin kakabit dun. Yan, para pag hinaluan, hindi lulubo yung PVC dito sa tama. Yan, ipapakita ko sa inyo mga kabayan ng pagkabit namin. Yan, ito ang kinabit namin na to na kapotol ng carrying channel. Yung mga tira-tira lang ito sa kisame na ginagawa namin dyan. I-rivet lang to sa pader para mabilisan lang kami maglagay nitong brace nung hamba. Yan, pati yan yung mga tira-tira para magamit. Pwede pong kahoy ang lagay nyo dyan, pero kami dahil marami naman mga maiiksi, kaya ang ginamit namin. Yan, para madali lang siyang ikabit sa pader na pang brace. Ito na yung ginawa nating frame mga kabayan. Ito yung unang ikakabit natin, itong pagtatalian nito. Yan, ito yung ginawa ni Pipoy. Yan, lalagyan lang nito ng ilalagay ito sa taas baba. Yan, kaya nakaangat ito mga kabayan. Ito yung tiles. Yan, nakapantay yung tile sa gilid ng hamba.
Yan, i-rebate lang namin mga kabayan para madali lang siyang tanggalin. Yan, dalawang rebate. Pag tatanggalin yan, babarinahan lang ulit yung ulo ng rebate para matanggal. Yan, taglit lang siyang ikabit. Yan, ito yung ang kapantay nito, yung hamba. Dito yung adhesive, saka yung kapal ng tiles. Yan, tapos i-squalan na lang ito dyan sa pader kasi naka-squalan na rin yung pader na yan. Susukatan na lang ng metro. Yan, ito namang sa kabila na to. Dito na lang namin kinuha ng eskwala yan, sa tansi. Yan, naka-eskwala ito. Yan, tapos maglalagay din sa taas ng isa. Yan, isa sa baba, isa sa taas. Yan, tapos bago natin to i-fix sa taas na to, kailangan nakahulog ito dito sa nilagay nating kahoy sa baba. Yan, uhulugan muna yan. Yan, kailangan saktong-sakto yan, nakahulog. Yan, tapos susukatin natin tong kapal ng hamba. Yan, 4 cm yung sukat niya. Yan, ang sunod natin ikakabit, ito na, itong tukod ng PVC door. Yan, tapos dito sa gilid, susukatin natin yung kapal ng tiles. Yan, maglalagay tayo ng 2 cm. Tapos yung hamba. Yan, yung hamba naman 4 cm. Yan na yung gagawin nating guide mga kabayan. Tapos uhulugan din ulit ito. Ihuhulog din ulit ito sa taas. Yan, pwede nyo na itutok dito sa kuha na lang. Kasi nakahulog naman itong palitada. Yan, 2 1/2 dito. Sukatin din natin dito sa taas. Yan, 2 1/2 din dito. Yan, ito yung guhit natin sa hulog. Yan, ngayon, kakabitan lang natin ito ng bracket para ma-fix natin. Yan. Yung gamit namin na yung mga tira-tira sa carrying channel dahil marami kami mga tira-tirang ganyan. Yan na lang yung ginamit namin. Yan, para madali lang siyang ikabit. Pwede rin itong ipako. Kung wala kayong mga tira-tirang carrying channel, pwede nyo naman ipako na lang dito. Yan. Yan yung pinaka-bracket namin para tumibay. Saka mas maganda ito kasi madali lang baklasin. Yan, taas baba po yan. Yan, okay na yan. Bago natin ikabit yung hamba natin na PVC, ikakabit mo natin dito yun sa kabila para sabay na sila ikabit. Yan, yung gagawin natin dito, parehas din yung ginawa natin dito sa kabila. Yan, maglalagay muna ng kahoy sa baba. Tapos sa taas, yan, uhulugan. Saka natin ikakabit yung tukod na ganito, yung tukod sa PVC. Yan, ngayon, puputulan na natin itong hamba. Halimbawa, ang pinto nyo mga kabayan 210, galing dito sa basyada, susukatan nyo na ng 212 yung hamba nyo.
Yan, hanggang dito sukatin nyo ng 212 para may babaon sa tiles ng 2 cm. Yan, 212 yan mga kabayan. Yung mga PVC, may mga pasobra po talaga yan. Yan, pero yung 212 na yan mga kabayan, hindi yan galing sa ibabaw ng hamba. Galing lang yan sa may basyada. Dito. Dito, simula dito. Hanggang doon sa pinuputol na yon, 212 yan. Di ba yung pinto natin, 210 lang. Kaya may nakabaon sa tiles ng 2 cm. Para mas matibay. Yan, ito na mga kabayan yung naikabit namin. Yan, para sa kwanto. Dalawang hamba na PVC. Yan ang isusunod namin. Ikakabit na namin dito yung PVC na hamba. Yan, di bale, paparagdagan ko na lang ng screw to, dalawa. Kabilaan. Para hindi bumaba pag naikabit yung PVC. Yan, yung level naman po nito, ganun pa rin sa pagkakabit ng mga hamba na hindi PVC. Yan, mayroon din siyang 1 meter. Ang pagkakaiba nito, yung hamba dito sa PVC, mas nakababa siya ng 2 cm sa pinaka main floor natin. Yan, nakababa ito kasi nakalubog yung CR. Nakadrop siya ng 2 cm, kaya nakababa po yan. Yan, nilagyan namin mga kabayan ng tagdadalawa para matibay. Yan, mas maganda mga kabayan screw kaysa sa pako. Kasi pag screw, madali lang siyang mabunot. I-screwan lang ulit. Yan, kasi ipapako natin yan dyan. Matagal-tagalin. Saka masisira pa yung kahoy. Yan, pag naikabit na natin yan mga kabayan, nakatukod na yan, isusunod na natin yung hamba na PVC. Yan, yan na yung ikakabit. Yan, dapat ito mga kabayan nakahulog to. Nakahulog pa ganon. Tapos nakahulog din na papunta dyan. Yan, pag nakalagay na kayo ng ganyan mga kabayan, madali na lang yan ikabit yung PVC. Yan, isasalpak na lang yan. Yan. Yan, okay na yun mga kabayan. Tatalian na lang yan. Nakahulog na yan kasi nakahulog tong kahoy. Yan, ganun din sa kabila. Yan, magaan lang mga kabayan yung PVC. Kaya kayang-kaya ng dalawa lang na brace ito. Yan, matibay po yan. Yan, okay na po yan mga kabayan. Nakahulog na rin to. Yan, itatali lang yan mga kabayan ng straw para hindi magasgasan yung PVC. Yan, dito sa kabila ganun din. Yan, pag nahigpitan po yan dito, yan, matibay na yan. Yan, hindi po ito makakalubo dahil natutukuran nitong kahoy. Kabilaan. Yan, kahit mga straw lang yan mga kabayan, okay na, hindi nagagalaw itong PVC. Yan, ganun siya katibay. Yan. Yan, saka sigurado yan mga kabayan na hindi lulubo. Yan, basta lumapat lang dito, tingnan nyo lang ito mga kabayan, dapat lumapat dito yung kahoy. Kasi pag lumapat yan dyan, lapat na rin yan dito sa likod. Ayan. Kailangan nakalapat siya dyan kasi ito yung alignment natin, itong kahoy na to. Yan, kailangan nakadikit dito yung PVC. Yan, titingnan nyo yan mga kabayan. Kabilaan. Yan, kailangan itong likod ng PVC nakatama dito. Yan, pati dito sa baba. Kasi pag nag-tiles tayo dito sa wall na to, kailangan nakapantay dito sa hamba. Yan, okay na po yan mga kabayan. Kailangan bago nyo po patapalan to, i-double check muna yung level. Ayan. Yan po yung level natin. Yan, okay na po yan. Levelado na yan. Pwede nang tapalan ng mason.
Tapos yung hamba pala mga kabayan, pag binili natin yun, may kasama na siyang bracket. Saka bisagra ito. 3 piraso yan na bisagra. Yan isa, 2, 3 piraso yan. Tapos ito yung tornilyo. Tapos ito naman yung mga bracket natin. Yan, 7 piraso. Tag-3 sa 2 gilid, isa sa ibabaw. Ito mga bracket na to, mga kabayan, dito sa likod ng hamba kinakabit. Yan, sinasabit lang po yan na ganyan. Yan, tapos ito, itatali nyo na lang sa mga malapit na bakal. Katulad dito, pwede nyo suotan ng alambre yan dyan, itali nyo dito. Or pwedeng ito, 2. Yan, pag nalagyan po ng simento yan, matibay po yan. Yan. Ito, lalagyan ng alambre yan, itatali dito sa mga malalapit na bakal. Yan, katulad po nito, tatalian po yan. Saka dito. Tapos dito mga kabayan sa loob, dapat i-check nyo to, nalapat dapat ito. Yan, kasi pag umangat ito, wala sa level yan. Kasi nakalibel itong kahoy. Kaya kailangan lapat na lapat dito sa mga pagilid. Yan. Yan, i-check nyo yan mga kabayan. Yan, hanggang sa baba. Yan, dapat lapat lahat sa kahoy yan. Yan, ito na mga kabayan yung hamba na kinabit natin. Yan, ngayon isusunod natin dito yung pinto. Yan, ito yung pinto na ikakabit natin sa CR. Yan, ito na pa mga kabayan yung bisagra natin. Itong may pinanakausli sa bandang taas. Yan, nakaganyan po yan. Tapos ito, susukatin natin galing sa taas. 5 inches po yan. Yan. Tapos makikita nyo mga kabayan yung bisagra, may guhit siya dito. Yan. Yan po yung nakatapat naman dito sa kanto dito. Yan, pag nakatapat na po yan sa 5, yan, babarinahan lang po natin ng kaunti para hindi mahirap iskruhan. Yan, 1/8 po na barina yan. Yan, ito po yung sa may pinto. Ito yung sa hamba. Yan, dito naman sa baba mga kabayan, ganun pa rin. Itong may pin sa bandang taas. Yan, 7 inches yan mga kabayan. Yan. Ang i-screw natin mga kabayan ito. Itong may pin ang i-screw natin. Ayan, shitty dito. Tapos itong i-screw natin. Baka magkamali po tayo itong ma-screw natin. Ito yung i-screw natin sa pinto. Yung bandang taas. Yan, nakita nyo mga kabayan. Yung may pin laging nasa pinto. Yan, ang isusunod natin mga kabayan. Ito namang i-screw natin sa hamba. Yan, itong sa bandang baba na to. Yan, ang susukatin natin. Itong sa bandang baba, dahil ito yung ikakabit natin. Ito yung susukatin natin. 20 cm po yan. Pero pag in-screw po natin yan sa hamba, ibababa natin ng konti para may clearance yung itong ibabaw ng pinto doon sa hamba. Yan, itong 20 cm dadagdagan natin to. I-screw natin to sa hamba, 20.5 na siya. Nakaganyan na siya mga kabayan. Para itong ibabaw ng pinto, may clearance siya doon sa ibabaw ng hamba. Yan, ito muna ang i-screw natin na una sa hamba. Yan, ito na yung bisagra mga kabayan na para dito sa hamba. Yan, yung sukat natin doon kanina sa pinto, 20 cm. Yung ilalim mga kabayan, 20 cm yung kanina, nakaganyan yung doon.
Ngayon, dadagdagan natin, ibababa natin siya ng kaunti. Yan. Magiging siyang 20.5 para may clearance siya sa taas ng 0.5. Yan. Kung makikita niyo mga kabayan, 20.5 na yan. Yan ngayon, mamarkahan lang natin. Yan. 20.5 yan mga kabayan. Ngayon, ang magiging basihan natin dito, ito namang guhit na to. Yan, makikita niyo yung guhit na yan. Itatapat natin dito sa kanto. Saka natin i-screwhan. Yan ngayon mga kabayan, ikakabit na natin yung pinto. Yan, isusuot natin dito sa butas na to. Ito ang pin nung nasa pinto. Yan. Ngayon, isasara natin mga kabayan. Wala muna yan sa baba. Yan, ngayon mga kabayan, susubukan muna natin. Yan. Yan, pero itong bisagra sa baba, hindi pa nakakabit yan. Yun lang muna sa taas. Yan, okay na mga kabayan. Makita niyo yung clearance sa taas. Parehong-pareho na. Yan. Yan ngayon, ididiretso na natin yung dalawang bisagra pa dito sa gitna, saka sa bandang baba. Yan, ang pagkabit nito mga kabayan sa bandang gitna na to, hindi na natin tatanggalin yung pinto. Yan, isasalpak na lang natin to. Tapos itatapat na rin natin itong guhit. Itong guhit na to sa bisagra, itatapat natin sa kanto. Saka natin i-screwhan na lang yan. Tapos tingnan nyo mga kabayan ito, nakasagad dito sa taas. Baka maikabit nyo nakaganyan. Yan, kailangan nakasagad dyan. Tapos naka-align din tong guhit ng bisagra. Yan, tapos dito mga kabayan sa baba, ganun din. Yan, ulitin lang natin yung ginawa natin sa bandang gitna. Yan. Yan, makikita nyo to. Nakatapat din dito sa kanto ng hamba. Yan, okay na yun mga kabayan. Ngayon, susubukan na natin. Yan, nakita nyo mga kabayan. Saktong-sakto. Tapos dito sa loob, yan yung clearance natin sa taas. Yan, ganoon lang po mga kabayan. Yan, tapos yung clearance naman natin dito, saktong-sakto po yan. Yan, ganoon lang po mga kabayan pagkakabit ng PVC door. Yan, kung makikita nyo yan mga kabayan. Tapos ang kagandahan nito, halimbawa magta-tiles na kami dito, madali lang pong tanggalin to. Bubunutin lang yan pataas. Pero kung gusto nyo pong hindi nabubunot, hindi natatanggal tong pinto, itong sa bandang gitna, babaliktarin nyo. Babaliktarin nyo po itong nasa bandang gitna. Itong may pin, nandito sa hamba para pag binunot, babangga. Yan, pero mas maganda po yung natatanggal lang. Para halimbawa magta-tiles dito, madali lang tanggalin yung pinto. Yan, ngayon po mga kabayan, ang isusunod natin, yung door lock naman. Yung PVC door po, may kasama na po yun na door lock pag binili nyo. Nasa sa inyo na lang po kung palitan nyo ng magandang klase. Yan, ito lang po mga kabayan yung kasama nyan. Yan, ito yung kasama niyang door lock. Yan, kung makikita nyo, may kasama siyang panundot ito. Susundutin lang po natin yan. Hanapin nyo po yung pindutan. Tapos hanapin nyo itong parang butas na maliit. Yan, susundutin nyo lang po yan dito. Kaya may kasama siya nito. Yan, pag sinundot mo yan, mabubunot mo na po yung ulo. Yan. Tapos ito naman, may thread. Yung iba po nito, may lock. Pero ito may thread. Ayan. Yan. Tandaan nyo po yung pindutan. Kung nasaan yung pindutan, yun yung natatanggal. Kasi baka dito nyo hanapin sa may susian, wala po yung tanggalan. Ayan, hindi nyo po siya matatanggal. Kailangan yung sa may pindutan nyo hanapin yung butas na to. Yan, ngayon, isasalpak na natin to sa butas ng PVC. Yan, tapos yung mga PVC door mga kabayan, pag binili po natin yun, may butas na po yan. Ito.
Yan, ito. Diyan natin isasalpak. Yan, kung makikita nyo po yung isang side may kaltas. Yan po yung banda dito. Yan, nakaganon po yan. Yan, kabilaan po yan mga kabayan. Yan, pag naikabit na natin yan mga kabayan, ang isusunod natin itong pin. Yan, kung saan po papunta yung pinto nyo, doon to nakaharap. Pasarang ganon, doon to nakaharap para mag-i-slide po yan pag tumama sa hamba. Yan, nakaganyan yan mga kabayan. Yan, okay na po yan mga kabayan. Ang isusunod natin, yung door lock na. Yan, makikita nyo tong kaltas na to mga kabayan. Diyan yan nakasuot. Makikita nyo mga kabayan yan. Nakasuot yan dito. Yan. Yan, ngayon mga kabayan, ilalagay na natin to. Ito yung unang ilalagay nyo. Yan, makikita nyo yung butas niya na dalawa. Itatapat mo lang po yan dyan. Saka natin ito tornilyo. May kasama na rin po yan na tornilyo ito. Yan, hanapin nyo na lang mga kabayan yung butas. Yan ang isusunod natin mga kabayan, ito. Yan, tapos ibabalik na natin tong ulo. Makikita nyo mga kabayan yung marka na yan. Yan, dito nakasuot yan sa may gatla na ito. Yan, tingnan mga kabayan. Itong gatla na to, dyan natin itatapat. Yan, tapos pirsahin nyo na lang mga kabayan, lalagatik lang yan. Yan, okay na po yan. Ngayon, ang susunod natin, yung butas. Yung butas naman dito sa hamba. Yan, ngayon mga kabayan, ang gagawin natin, yung butas naman ito, dito sa hamba. Yan, bubutasan natin dito. Yan, ang kadalasang ginagawa mga kabayan, sinusukat lang ito. Kung saan siya tatama. Yan, halimbawa ito. Susukatin lang natin ang iskwala yan dito. Yan, isasara natin yan. Susukatin natin ang iskwala dito. Yan, tapos guguhitan natin dito. Pero yung gagawin natin mga kabayan, mas papadaliin natin. Hindi na natin susukatin. Yan, gagamitan lang natin ng stick wheel. Katulad ng mga video ko na nauna. Lalagyan lang natin ng stick wheel tong dulong ito. Para yun ang magbabakat doon sa hamba. Yan, lalagyan lang natin ito mga kabayan ng stick wheel. Para yun ang magiging marka natin doon sa hamba. Yan, kaysa magsukat-sukat pa tayo kung mayroon naman tayong stick wheel sa site. Yan, para sigurado pa yun mga kabayan kaysa doon sa magsusukat-sukat ka. Pero pwede rin po yun kung gusto nyo sukatin. Pero ako, hindi ko na po sinusukat. Yan, para mas mapadali. Gaganon mo lang yan. Isasara mo yan. Saka mo bubitiwan yan. Yan. Yan, ngayon makikita nyo yung marka. Ayan. Makikita nyo mga kabayan yung marka na yan. Yan yung bubutasan natin. Yan, kung nakita nyo yung pinakagitna mga kabayan ng hamba ito. Ito yung pinakadulo ng maliit. Yan, mamarkahan natin yan. Ikakabit muna natin ito ng baliktad. Para kasi pag ganun ang guhit natin, tatama ito. Kaya mas maganda, pag ganun muna, para maguhitan natin ang maayos. Yan. Yan, tapos ito mga kabayan, nakagitna doon sa butas. To. Ang gagamitin ko na lang na pambutas, ito na lang barina. Para hindi ko napaitin kasi pag pinait natin to, walang laman sa loob, baka mabasag. Kaya barina na lang gagamitin ko.
Yan, dahan-dahan lang mga kabayan para kontrolado natin yung barina. Kasi malambot lang naman po ito, plastic lang naman to. Yan. Malambot lang yan mga kabayan. Para gagawin nating router. Kasi pag router, kailangan may guide tayo. Kasi mabilis yung ikot nun. Di natin makakontrol. Yan, itong isusukat natin mga kabayan. Itong plastic na to. Yan, kulang pa. Bawasan pa natin sa bandang baba. Yan, okay na mga kabayan. Yan, ngayon ito, pupukpukin ko na lang itong mag-flat. Kasi pag ginano natin yan mga kabayan, masyadong kalog yung pinto. Yan, kaya inusog ko yan na ganon, paplatinan lang natin to. Yan, okay na mga kabayan. Yan, ngayon mga kabayan, susubukan na natin. Yan. Ayos na mga kabayan. Yan, kung makikita nyo mga kabayan, okay na. Yan. Yan, ganoon lang po mga kabayan ang pag-i-install ng PVC door. Yan. Yan, hanggang dito na lang po mga kabayan. Maraming salamat po sa panonood.